you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? Meanwhile. Nandito yung kulibangbang na naman na nasa bahay. Oh. Same lang yung nasa bahay. So, hello Philippines and hello world. So, welcome back to my YouTube channel again. So, today, mga amazing people, Tuesday. So, makikiburol kami. Makikiburol kami mga amazing people. Pero kahapon, pumunta na kami doon sa bahay nila. Naki-tribute. Kasi last day na niya kahapon. So ngayon, pupunta kami sa, dito na kami sa simbahan. Dito na kami sa simbahan sa San Vicente. So, update ko na lang kayo later, mga amazing people. Pasensya na, hindi na ako nakapag-vlog kahapon kasi syempre hindi ko alam kung paano ba. Basta later na lang, sasabihin ko na lang later. So, see you later mga amazing people. Keep on watching. Meanwhile. So, tapos na yung mass niya, mga amazing people. So, papunta na sa cementerio. And, yun. Ay, isaklap naman kasi yung nangyari sa kanya, mga amazing people. So, bali yung husband niya is kamag-anak namin. And, malapit din sila sa amin. Lalo na si Kuya Michael and my batch, si Jennifer. Na ano kami dati. Safety officer ng high school kami. Or friend. So, ngayon, papunta na kami sa cementerio. Ay, naiiyak ako kanina. Sobrang iyak din kasi yung family niya. So, see you later mga amazing people. Meanwhile. So, kain na tayo mga amazing people. Tapos na. Nakapunta na kami sa cemetery. It's 10 na mga amazing people. So, daming tao. Kasama ko sila tatay, si bro. Si bro. So, kain na muna tayo mga amazing people dahil hindi rin ako nakapag-breakfast kanina umaga. Kasi nga maaga yung seremonya niya. Yung maka-ilisip kasi. Many hours later. So, hello mga amazing people. So, welcome back to my YouTube channel again. So, nagwalis na ako mga amazing people dito sa likod ng bahay. And may pinuntahan na sila tatay at saka si bro. Tinawag sila ni Tito Cap. Kasi may parang birthday ata yung batch din nila. So, ngayon magtutupi na tayo. Dahil matagal na nag-aantay yung sampay. So, ayan. Ayan, nagwalis ako kahit na may hangin-hangin at kumukulog. Ayan. Ayan, si Nala.
Nala! Andun naman si Butch. Ito si Butch. Oy! Si Butch. So, ayan, nagwalis na ako. Walis-walis na. May nahulog na naman. Ayan. So, okay na. Malinis na. Malinis na ta. So, nandito yung ating sampay. So, magtutupi na tayo. Kasi meron na naman tayong susunod na tutupihin. Ito, matagal na rin to na nag-aantay dito. Okay, so magtupi na muna ako mga amazing people. See you later. Many hours later. So, hello amazing people. So, welcome back to my YouTube channel again. Good evening mga amazing people. Ayan, katatapos lang natin maligo. And, kumain, nag-dinner na. And, natupi ko na rin yung mga sampay mga amazing people. So, kwento ko sa inyo yung nangyari. So, nakita nyo dun sa video. Kahapon, nakiburol kami mga amazing people. Okay, so, nung hapon, hindi na ako nakapag-vlog, diba? So, nagpahinga, ganyan. So, alam nyo naman na, and then, kami ni bro magluto, ganyan, magwalis ng hapon, syempre nakapag-nap din. So ngayon, kaninang umaga, so ganin din, nag-breakfast, nagwalis, nagdilig sa gulay. So nilinisan yung kulungan ng aso, nagpakain, ganyan, lahat-lahat na. So kahapon nakilibing na kami. And kung nabalitaan ninyo yung nangyari sa Lubong, yung babae na pinatay and rape siya. So, yun. Yung nakakainis lang, no? Parang gustong-gusto ko rin na mapatupad sana ng batas ng ng death penalty dito sa atin sa Pilipinas. Lalo na yung mga ganyan. Kasi madami na rin ganyan before mga ganyan rape, tapos pinapatay. Nakakainis. Nanggigigil din ako doon sa lalaki yun Anyways, yung asawa ng girl is kamag-anak po namin. So nung last day nga niya is pumunta kami. So nakiramay din kami sa family niya, and syempre sila Kuya Jason. Yung balita na yon is nung kailan yun, 19 ata yun, or May 18 or May 19, pupunta kami doon sa palengke, kasi nga doon kami bumibili ng karne ng baboy. So fiesta namin ng 20. So, kailangan na namin bumili. Lang kasi kami, per kilo lang kasi kami. And yung suki namin is si Kuya Michael, yung kapatid niya, yung lalaki na namatayan ng asawa. So, siya yung nakapagbalita sa amin na yun nga ang nangyari. So, ngayon, ang saklap talaga yung nangyari kay ate. And alam niyo mga amazing people, 2015 nag-abroad ako from Saudi, and then 2016 gusto ni bro kasi ng motor, yung Mio. So nung sinabi sa akin ni mama na ganun, so nagpadala ako ng pera that time, and then kinash namin. So doon sila pumunta sa Guanzon, kasi doon nag-work yung girl. Cashier siya doon. Tapos siya pa yung nag-assist sa kanila nila mama. And then
yun, nung nakita nila yung picture, tapos yung naalala nila bro, yung kapatid ko, at saka si Papa, na parang siya yung doon yung nag-assist sa atin na nung bumili tayo ng motor, ganun na. Tapos yun. Kasi hindi namin kasi din madalas nakikita sila at close as in, kasi nga mas close kami dun sa kuya niya, si Kuya Michael. So mas close kami kay Kuya Michael. Kaya ayun. And hindi ko rin nung time na yun, hindi ko ina-expect na kapatid niya rin pala si Jennifer Boltan. So, nagkita din kami, nag-meet kami doon, and buti na nga lang naalala pa niya ako. Science class siya, pero ano kasi kami, CAT officers that time. So, kaya niya ako kilala. And, yun na nga, kapatid niya pala din si Kuya Michael, si Jennifer. So, yun. Sabi ko sa kanya, hala, kapatid ka pala ni Kuya Michael. Magkamag-anak pala tayo, mga ganyan. So, nasa Maynila siya, doon siya nag-work as a accountant. So, sa Taguig. So, ayun. Grabe talaga. Grabe na talaga yung mga nangyayari dito sa atin, sa Pilipinas. Grabe. Kaya, kung hanggat maaari nga sana kung pwede nga lang na magpatupad sila ng batas ng ganun, death penalty. Naku, ang ganda sana. Maraming matuto at maraming siguro mababawasan ng krimen siguro. Kasi syempre matatakot ang mga nagagawa niyan. Tapos, ay naku. And kung yung rules sa Saudi nga, ganun kaya nakakatakot, sabi nila, di ba? Nakakatakot. Pero hindi doon nakakatakot. Lahat ng daan, lahat ng wala lang tao, walang mga tao na wala kang makikita lang sa kalsada na Pero lahat yan may CCTV lahat. Kaya sinasabing nakakatakot. Kasi syempre wala tayo sa teritoryo nila, kaya ganun. Kaya siguro kaya hindi mapatupad yung dito, death penalty dito sa Pilipinas, kasi nga marami din kasing against, lalo na sa mga pare. Syempre kasi Catholic kasi so alam nyo naman, syempre may Catholic tapos may Muslim, ganyan. So kaya siguro maraming may ayaw. Yung mga pari, yan yung number 1 na may ayaw kasi sa death penalty. Pero kung ako lang din sa isa, mas gusto ko sana ganun. Kung pwede nga lang gayahin natin sa Saudi, pwede. Para siguro magtanda and mabawasan siguro at baka wala nang gagawa niyan. Kasi grabe talaga yung nangyari. Yung grabe. Nakakaawa din. Kasi nag-iisa lang siyang babae pala yun. Although marami naman silang magkakapatid, pero siya yung bunso daw tapos siya yung nag-iisang babae, kaya parang 'di ba yung magulang, yung parang 'di ba ang sakit-sakit nun. Kaya ay sana, pero good news naman kasi nahuli naman na yung gumawa. And ang nakakainis lang, taga dito pa sa amin. Hindi ko na alam talaga yung mga nangyayari dito. Bakit ganun? Ay, Diyos ko Lord. But anyways, mag-ingat-ingat lang tayo, lalo na sa ating mga babae. Kaya, pero hindi rin natin masasabi niyan kasi yung nangyari kasi yun mismong bahay nila nilooban siya kaya hindi talaga natin masasabi, kahit siguro ingat, no? Kaya sana mag-pray na lang tayo na sana wala nang mga ganyang krimen, sana yung utak ng mga tao, lalo na yung mga lalaki, yung mga nagpaplanong gagawa ng mga ganyan, mga gagawa ng krimen,
Ay naku, sana hindi nila ituloy yung mga binabalak nila, mga ganyan. Kaya sana pag-pray na lang din natin ang ating bansa. So yun lang naman mga amazing people, and see you again on my next vlog mga amazing people. Kasi try ko may upload ito bukas 31. So bukas. Oo, sige, try ko. And then meron pa akong next na vlog kasi dumating yung mga parcel ko, yung mga kitchen organizer, mga gamit sa pangkusina. Dumating siya ng 26, 27, tapos inantay ko pa ng 29 yung iba, and then nag-unboxing na kami ni bro and nag-ayos. Ayun, so kanina 30, 29 ng hapon, tapos 30 yun. Tinapos na namin lahat ng gawain sa kusina. So naayos na mga gamit, kaya ipapakita ko na lang sa inyo mga amazing people. So yun na yun yung may upload ko sa June, first na vlog natin sa June of the month. Ayun, and then yes, abangan ninyo, darating na si Big Boss, ang aking prinsipe, mga amazing people. Kaya kung mawala man ako ng 5 days, 1 week, siguro yun busy. And yes, abang-abang lang kayo mga amazing people, dahil tuloy pa rin ang ating pag-vlog. So thanks for watching mga amazing people. See you on my next vlog. Bye! Please don't forget to like and share this video, and please subscribe pala mga amazing people. Please naman, please. Okay, so check up ulit pala ni tatay June 3, kaya hindi ko alam, kaya magiging busy tayo. Basta first vlog natin ng June is yung unboxing sa kusina, yung mga parcel. Okay, thank you everyone. Bye!